Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin ang energies for you in the next 6 months from the time na mapanood nyo yung reading na to dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo. This reading is for you. Ayan, so we will see. This is a general reading, so pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Kung ano lang yung nagre-resonate sa inyo, yun lang yung kunin nyo. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga readings or any services. Mag-ingat po sa mga scammers. Okay. Let's see, Taurus. Ano ba ang energy ng next 6 months ninyo? For Taurus. Okay. Oops. Gratitude. Oy, may mga reasons for you to be happy. May mga celebration din dahil maaring meron kayong mga na-achieve in the past months na ngayong in the next 6 months you will see the results. So you are going to be very happy and grateful for the blessings na iyong nare-receive. You also have energy ng Mercury, so merong important communication. This can be a communication of a new beginning or a new opportunity for you na ayan yung reason kaya grateful ka. So some of you, itong opportunity na to can be abroad or work abroad or pwede rin namang sa career ninyo na merong magandang balita na marireceive kayo. Ayan. You also have energy ng series. This is about nurturing, taking care of your needs and also yung mga needs ng mga mahal mo sa buhay. So for you, Taurus, in the next 6 months, you will magpo-focus ka sa mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Maaring meron kang kailangang alagaan for some reasons or may bibigyan ka na ng focus at attention pagdating sa resources ninyo na gusto mo lahat ng needs ninyo ay sigurado talaga na maipo-provide. Let's see what else. Okay, you have the Champion of Swords. This is about like a very fast connection or communication. Pwede in the next 6 months meron kang makakausap na can be a romantic connection or pwede rin sa career na parang magiging mabilis yung transaction ninyo. Oo, yung iba sa inyo, this is a transaction sa business, mga ka-deals ninyo, pwedeng may mga ma-acquire kayong properties or investments na you're going to be happy about. You also have the Ten of Swords. This is about release. Merong endings, something that you need to let go of. Mga nakaka-stress na situation sa buhay. You also have the Champion of Pentacles. This is about stability. So in the next 6 months, meron kang binibuild, no? May, kumbaga sa bahay, parang nagpapatayo ka ng bahay. Na unti-unti, di ba, kapag nagpatayo tayo ng bahay, hindi naman kinabukasan andyan agad yung bahay. Not unless bumili ka ng house and lot, di ba? But some of you, you are building something. You are building a job, a career, or literal na pagpapatayo ng bahay. So, ano siya? Slowly but surely. Ayan. So, let's see. What is the energy ng Kaperahan. For Taurus. Next 6 months. Oh, diba? You are manifesting your dream life. Magically. Meron kang enough na resources para mangyari or magawa mo yung mga desires mo into reality. Kasi 'di ba magsisimula yan sa desire na ito gusto ko mangyari, itong gusto ko makuha na trabaho, ito yung pera na gusto ko maipon or kitain. So ayan, namamanifest nyo na yan. Meron kang sapat na kakayanan at resources, no, para maggamit mo at maisakatuparan mo yung mga goals mo. Merong mentorship dito, so pwedeng merong person na very significant sa'yo, sa trabaho, sa business career. Pwedeng, indirect or direct mentor. So pag sinabi natin indirect mentor,
Sila yung pwedeng hindi mo naman talaga personal na nakakausap, pwedeng mga gurus or teachers na papanood mo sa TV or sa YouTube, ganyan yung mga contents nila, or nababasa mo yung libro nila. Yung iba naman, this is direct mentor na talagang kilala mo, na pwedeng binayaran mo yung mentor na yun para tulungan ka para sa services niya ng mga guidance, ganyan, or training, or siya, yung bang can be a friend na merong alam doon sa expertise. Or kumbaga meron siyang expertise doon sa bagay na interesado ka, kaya mini-mentor ka niya. Sa movie naman, pwedeng kayo tong mentor na to. Okay? Meron kang kailangang i-reconsider na desisyon sa work mo in the next 6 months. Kung ikaw ba ay magsistay, tingnan nyo, taking chances. May pinag-iisipan dito na magte-take ka na ba ng risk o hindi. So, susugal ka ba sa business na yan, trabaho na yan? So, importante rin kasi dyan, may alam ka. Kaya importante na meron kang mentor or someone na nagbibigay ng guidance sa'yo sa mga gusto mong i-pursue para maiwasan yung mga errors or problema, 'di ba? Ma-minimize. Pwedeng maiwasan pero ang pinaka-goal doon is ma-minimize yung errors, 'di ba? Okay, sa love life, may ma-engage. Ay, okay, siguro meron dito magkakabalikan. May patatawarin Oo, so this can be a soulmate connection. Maaring bibigyan mo ng chance or bibigyan ka ng chance ng person na to para maayos ang inyong relationship. I also see here na kung single ka, pwede in the next 6 months, meron ka makilalang soulmate. Like a soulmate connection, wherein parang feeling mo ang bilis ng mga pangyayari. Oo. Kasi alam niyo ba, the moment na nagpatawad ka na dun sa ex mo, kung meron kayong naging difficult na separation, mas nag-open ng opportunity for new relationship. Kasi kumbaga, wala ka nang hinanakit. Hindi ka na bitter. Meron ditong death. Death is about transformation, endings, new beginnings. Death ng love. Okay. Love is like, pwedeng may nagtatransform or nagbabago sa mga bagay na gusto mong gawin. Oo. Or even sa relationship. Pwedeng merong changes, maybe cutting off connections that are no longer serving you. Pwede ring may mga friends, ganyan, na you used to be so close with these people, tapos you feel like hindi na kayo aligned or magkaiba na yung perspective niyo sa buhay, na outgrow niyo na yung isa't isa, so you may be ending a connection with that person. So parang lumalabas rin kasi rito, ang tingin sa inyo ng iba is napaka-mysterious ninyo, na parang ano bang meron sa inyo, kasi ang laki ng naging pagbabago nyo. Yung bang kung dati 2 years ago, 3 years ago, ito yung pagkakakilala nila sa'yo, tapos ngayon iba ka ng kumilos, iba ka ng makipag-usap, kumbaga pati yung pananaw mo nagbago na rin. Ganun naman talaga. Lahat naman tayo dumarating dun sa point na may nagbabago kasi nag-e-evolve tayo 'Diba? Kung dati na-enjoy natin yung company ng mga kaibigan natin or kung sino mang tao yan, ngayon hindi na, kasi iba na yung hindi na kayo magkasundo sa mga pananaw nyo. So laging may conflict. So mas maganda talaga na i-cut off na lang, kasi kung lagi lang nagkakaroon ng conflict, 'di ba? Accept responsibility. So pwedeng ikaw ay may papasukin na kontrata or any responsibility. This can be sa trabaho, sa business. So magiging busy ka talaga. I also see someone rito na parang yung nagsi-self-doubt siya. Oo. Meron siyang self-doubt na parang, kaya ko ba to? Kaya ko ba tong responsibilidad na to? Kaya mo yun, hindi naman ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya New Moon. New Moon is about beginnings. May pagsisimula talaga. That makes sense with the Death card here. So this is transformation, endings. Pwedeng
merong isang, relationship na mag-e-end kasi ganun na talaga, yun na talaga yung kapalaran nila. Kumbaga, it is meant to happen. So, yun yung freedom na darating sa kanila. And yung freedom na yun yung magbibigay sa kanila ng pagkakataon na magsimula muli. 'Di ba? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.